Kamusta mga katropa? Welcome back sa akin channel. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe upang makatanggap ka ng tip tungkol sa pagwawiring ng ating mga motor. So, ang topic natin ngayon sa video na ito ay kung paano ba gawing dual contact ang isang LED na single contact. Gagawin mo siyang improvised taillight. Kasi yung iba, kursunada nila yung kulay. Ang problema, hindi nila magawang stoplight o hindi nila magawang brake light nila sa kanilang mga motor kasi nga single contact lang siya. Kumbaga, pag pumreno ka lang, liliwanag ng malakas pero wala siyang park light. So, ayan yung ituturo ko sa inyo para yung mga magustuhan yung ilaw, mga makukursundahan yung kulay ng ilaw or makukursundahan yung LED, pwede nyo na gawing pang improvise ng inyong taillight. So, halimbawa, ang mga single contact na LED ay katulad nito. So ito, malamang alam nyo na to, karaniwan sa inyo, alam nyo na to. So pag sinabi mong single contact, meron kang ground at meron kang positive. So negative at positive. So pag pinasukan mo tong ng negative at positive, itong dalawang wire na to, automatic bright lang siya. So wala kang park light na ibig sabihin yung dim light. Ibig sabihin pag nagbukas ka ng headlight, magkakaroon dapat ng maliit na dim light, tapos pag pumareno ka, iilaw siya ng malakas. Paano mo siyang gagawing stoplight kung single contact lang siya? Hindi siya double contact. Wala siyang pangatlong wire para sa ating park light. So yung iba naman, gusto nilang gamitin yung tail light. Ito, yung tail light tuloy, yung ating eagle eye. Katulad nito, eagle eye natin. So yung iba gusto nilang gamitin to. Ang problema, wala rin silang park light kasi nga single contact lang siya. Ayan, single contact lang. So meron kang negative at meron kang positive. So pag pinasukan mo to ng live tong dalawang to, iilaw lang siya ng bright pero wala kang dim light. So yan yung ituturo ko sa inyo mga katropa. Kung sakaling meron kayong customer na gustong magpalagay ng stoplight ng LED na ganito, na gusto nilang gawing stoplight, hindi na kayo mahihirapan dahil itong single contact, gagawin nating double contact para magkaroon siya ng park light at magkaroon siya ng high beam. Pag pumipreno kayo, syempre mag-high beam siya. So, ayan yung ituturo natin, ayan yung topic natin. Kung sakaling may maka-encounter kayo, at least alam nyo na yung inyong gagawin. Okay, so, bago ang lahat mga katropa, bago tayo magsimulang bago tayo pumunta sa ating tutorial, shoutout muna sa mga dakilan nating vlogger din, yung mga tumutulong sa atin kung paano gumawa ng motor, kung paano mag-wiring, kung paano mag-assemble, magbiyak ng makina. So isa-shoutout ko yung mga channel nila para maaari nyo rin silang i-subscribe mga katropa para hindi lang wiring yung matutunan nyo, kundi makina rin yung matutunan nyo. So, shout out kay Kaya Moto Vlog PH. Ayan, gumagawa siya ng makina. At shout out kay Palapaan John Ripi. Ayan, gumagawa rin siya ng makina at wiring. Shout out kay Tor Lopez, ganun din, makina at wiring din ang ginagawa niya. Shout out kay Kaworski. Ayan, makina at wiring din ang ginagawa ni Kaworski. At kay Kadudes Larry. Ayan, bagong-bago pala yung channel niya, supportahan natin si Kadudes kasi gusto niya ring magturo ng idea niya tungkol sa pagwawiring. So napakaswerte na nga natin mga katropa kasi nga kung bago kami matuto ay nag-aabuno ka ng pyesa, naipag-away sa mga customer, naipagpatawaran, ay humihingi ng pasyensya, nag-aabuno ko ng pyesa. Ngayon sa inyo, napakaswerte nyo na kasi nga ituturo na lang at hindi na kayo mag-aabono. So, lahat ng nabanggit ko mga katropa, i-subscribe nyo sila at baka makakuha kayo ng ideya tungkol sa pagwawiring. At maraming salamat dito mga katropa. Thank you. Nakuha na natin yung ating server play button. Okay? So, ayan mga katropa, ang topic natin ay kung paano gawing stoplight to. Ayan, kasi yung iba pag single contact na, naghahanap pa ng ibang ilaw para tumugma dun sa kanilang ginagawa. So, naghahanap pa sila ng double contact. Pero, hindi nila alam, pwede mong gawing stoplight. Pwede mong gawing dual contact to. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng dim light. Pag nag-headlight ka at pag pumareno ka, lalakas siya.
So pwedeng gawin yun mga katropa, at ito rin yung mga ginagawa ko sa customer ko, kaya yung mga customer ko hindi na nahihirapang maghanap ng LED kasi nga kayang-kaya kong gawa ng paraan. Itong single contact, gagawin nating dual contact. Okay, so pasensya na, masyadong mahaba yung sinabi ko, at tara, punta na tayo doon sa ating tutorial para masimulan natin. Ito yung mga kailangan natin. Itong tatlong piyesa na ito. So ito, kailangan bumili kayo ng resistor na 1K by 1/2 watts. Itong resistor na to, saan ba ito mabibili? Mabibili to sa mga paggawa ng TV, sa mga electronic shop, at nagkakahalaga lang to ng piso. Piso lang to mga katropa, okay? 1K by 1/2 watts ang bibili nyo na resistor. Okay, next natin itong dalawang diode. So walang problema kahit anong diode ang makuha nyo. Ang importante ay diode siya. So maaaring 6 amperes. Nakikita nyo rito, 6 amperes yung ginamit ko. Or maaaring 9 amperes. Yan. Okay, 6 or 9 amperes. Yan yung mga kailangan natin para ma-dual contact natin itong mga single contact na ilaw o LED na katulad nito. So kung nakikita nyo, itong hawak ko, ito yung single contact na LED. Okay? Paano ba natin gagawin itong stoplight? Kasi ito, pag pinasukan mo to ng positive at negative, ay iilaw na siya ng malakas. So para magawa natin yon, kailangan natin itong tatlong piyesa na yan. Or pwede rin kayong gumamit ng ito, eagle eye. Pwede nyo rin gawin itong double contact. So, alam naman natin na ang eagle eye ay para lamang sa park light. So, pwede rin natin siyang gawin na stoplight. Ito yung ating eagle eye. So, sa eagle eye, may makikita kayong dalawang wire lang kasi nga single contact lang siya. So, kung pinasukan mo siya ng negative at positive, iilaw lang siya ng malakas. Ito, negative at positive. Okay? So, pwede nyo rin itong gawing double contact, or pwede nyo rin gawin stoplight to para magamit nyo sa inyong motor kung trip nyong gamitin stoplight to. Or kahit anong ilaw na naisin nyong gawin na stoplight, kahit single contact siya, gagawin natin dual contact sa pamamagitan ng mga piyesa na to. Ito, diode at resistor. Okay? So, umpisahan muna natin mga katropa kung paano i-assemble tong ating piyesa. Okay, umpisa muna natin dito sa resistor at diode. Okay, so ito yung ating resistor, ito yung ating diode. Meron kayong makikitang white marking at walang marking. So yung white marking ang ating kailangan. Ito yung walang white marking. So ibig sabihin ang kuryente papunta na doon sa white marking. Hindi siya pwedeng bumalik palabas. One way lang yung sa diode. So ang gagawin natin, yung ating resistor, ilalagay natin dito sa bandang mayroong white marking ng diode. So walang problema kung magkabaliktaran yung resistor. Walang baliktaran ang resistor dito sa ginagawa natin. Ayan, ganito yung ating gagawin. Ayan, diode, tapos yung resistor ilagay doon sa side na mayroong white marking. Katulad din itong ginagawa ko. Ayan, ito yung itsura niya. Ayan, yung diode, ito yung ating resistor. Ikinabit natin doon sa mayroong white marking ng diode. Pagkatapos niyan, hinangin nyo. Or kung wala man kayong panghinang, walang problema. Kahit huwag nyo nang hinangin, basta higpitan nyo lang yung pagkakabuhol nyo sa dalawa. Pero kung mayroon kayong panghinang, mas mainam para matibay yung pagkakakabit nilang dalawa, nung resistor at nung diode. Yun, mas matibay kung mayroon kayong panghinang. Pero kung wala naman, okay lang, basta higpitan nyo lang mabuti. So ito na yung ating resistor at yung ating diode. Nakita nyo yung pagkaka-assemble ko? Kailangan doon sa mayroong white marking ng diode nyo ilagay. Yan, tapos na tayo dyan sa resistor at isang diode. Ang susunod natin, ito pang isang diode natin.
Yan, ganito ang gagawin natin sa isang diode. Ito yung resistor natin at ito yung mayroong white marking. Ito namang isang diode natin na mayroong white marking din. Ilalagay natin to dito sa resistor din. Yan, ganyan ang itsura niya. Ibubuhol nyo lang dyan. Buhol natin. Tapos hihinangan natin to ng panghinang natin para mahigpit. So ganito yung itsura niya. Nakikita nyo, yung white marking nilagay sa resistor. Resistor papunta ng white marking. Yan, ganyan yung itsura niya. Diyan natin ilalagay yung ilaw ng ating LED na nais dual contact doon sa pinagsalubong na resistor. So hinangan muna natin siya para mas matibay. Yan. Okay. So hinangan lang natin ng kaunti. Oops. Yeah. So ito na yung kanyang itsura, ito na yung kanyang yung ating ina-symbol, ito yung mayroong white marking, nilagay dyan, white marking, nilagay sa resistor, at resistor, pinagsama natin tong diode na isa. Yan. Yan yung kanyang itsura. So dito sa side na to, dito natin ilalagay yung ating park light. Yung wire ng ating park light, dyan sa side na to. Ito yung wire ng ating park light. Dyan yung ilalagay. So alamin nyo yung wire ng inyong park light. Dyan yung ilalagay yung inyong wire, okay? Tapos dito sa side na to, dito naman natin ilalagay yung wire ng ating stoplight. So alamin nyo rin kung ano yung wire ng stoplight nyo, dito nyo ilalagay yung wire ng ating stoplight. Itong side na to, dyan nyo ilalagay yung positive ng ating ilaw na gustong gamitin o gustong i-dual contact or gusto nyo gamitin sa inyong stoplight. Okay, so isasample natin itong dalawang to para may idea kayo at para malaman nyo kung ano yung function niya. Ito yung itsura ng ating ginawa. Okay, para mas malinaw sa atin, i-demo ko sa inyo yung ating ilaw na nandito ngayon. I-demo ko sa inyo yan. Para mas malinaw kung ano ba yung itsura niya pag ginagamit natin sa motor. Plus, meron pa tayong demo sa motor. Meron tayong actual kung paano ikabit sa motor to. Pero sa ngayon, ipapakita ko sa inyo muna dito, gamit natin yung ating battery. So, meron tayong negative at meron tayong positive sa ating battery. Okay? So, ito, since meron tayong park light at meron tayong stoplight, dudugtungan ko muna ng wire to para magsisilbi siyang park light at stoplight natin. Halimbawa lang to. Halimbawa, ito yung ating connection sa ating motor. Ayan. Para may demo ko sa inyo. Pero meron din akong video kasunod nito na kung paano talaga i-install actual doon sa motor. Pero sa ngayon, kunwari ito yung motor natin, ito yung battery, ito yung supply ng motor natin halimbawa, para mas malinaw sa atin at mas makita natin ng mabuti yung kanyang function yung ginawa natin. Okay, so halimbawa ito yung ating motor, ito yung ating park light, at ito yung ating stoplight, ito yung ating park light, halimbawa lang, at ito yung ating stoplight na wire. So ayan yun. Tapos ang gagamitin nating ilaw ay itong dalawang ilaw na to, pero yung isa muna gagamitin natin dito. Itong ilaw na to ay parehas single contact. So gagawin natin silang double contact para may apply nyo sa inyong stoplight. Focus muna natin, ayan. So ano bang gagamitin natin dito? Ito munang mahaba. Okay? Tapos ito yung wire na kinabit natin, sample lang natin yan. Kunwari, yung isang wire ay park light, yung isa ay stoplight. So ito muna mga katropa, para makita natin. Zoom natin muna, medyo makulit yung ating camera. Ayan, pwede na yan. Okay? So ito yung kanyang negative. Siyempre yung negative natin, ilalagay natin sa negative ng ating motor or doon sa body ground. Okay? So yung negative natin, ilalagay muna natin sa negative ng battery. Ayan, or kung naglalagay kayo sa motor nyo, ilagay nyo sa body ground or sa negative mismo ng wire ng inyong motor. So pag kinontak mo siyang ganyan na wala yung ginawa natin o wala yung inassemble natin, syempre, diretsong bright lang siya. Ayan. 'Di ba? Diretsong bright. Pwede mo rin gamitin stoplight to, pero wala kang dim light. Ang problema doon, wala kang dim light. Kung wala yung aparatos o yung piyesa na ginawa natin, nakikita nyo? Pero kung mayroon yung piyesa na ginawa natin, katulad nito, yung inassemble natin kanina, siya yung magsisilbing siya yung gagawa ng paraan para maging dual contact yung ating ilaw. Okay, so paano ba ito i-install? Dito sa side na to, dyan mo ilalagay yung ating positive ng ilaw. Ito, yung may resistor at itong diode na pinagsama natin. Ayan, dyan mo ilalagay yung ating positive
ng ating LED or ilaw na gusto nyong i-dual contact o gusto nyong gamitin. Okay, ilagay muna natin dyan. Tapos hindi ko muna siya i-tape para gagamitin pa natin mamaya ito sa isang motor. Or pwede rin ito, yung ating eagle eye, parehas lang yan. So ganyan yung itsura niya. Resistor, ayan, nakita nyo yung resistor, diode, white marking, at dito yung ating park light. So ilalagay natin yung park light natin dito. Halimbawa ito yung park light ng motor natin, ilalagay natin dyan. Ayan, nakita yung itsura niya. Ayan, yan yung itsura niya. Okay, so ilapag muna natin dito to, ilapag natin. Oy, shit. Nag-spark. Nagdikit yung negative positive. Alang ya. Okay, ito, ayan. So halimbawa, ito yung park light natin. Dito natin ilagay yung ating park light na wire. Ayan. So ganyan yung itsura niya, dim siya. Nakita nyo, dim lang siya kasi nasa park light siya. Nakita nyo, dim lang. So ito yung ating, halimbawa, ito yung wire ng park light nyo. Diyan yung ilalagay sa diode. Tapos resistor at papunta na ng ating positive ng ating ilaw. Tapos magiging dim light na siya. Yan, hindi siya gaanong parang kumaga pinaka park light nyo na. So, itong wire na to, halimbawa ito yung inyong wire ng stoplight, ilalagay mo rito sa kabilang diode. Pag nilagay mo yan, makikita nyo. Yan, di ba? Dual contact na siya. Instant dual contact. Yan. So, lahat ng gusto nyong naisin o lahat ng gusto nyo naisin, lahat ng naisin nyo na ilaw na ilalagay, single contact man yan o dual contact, pwede nyo nang gamitin sa pamamagitan ng dalawang diode at isang resistor. Nakikita nyo? Stoplight at dim light. Yan. Di ba? Ayos? I-try natin yung eagle eye natin para makita nyo rin yung eagle eye kung ano yung itsura niya. So, tanggalin muna natin to. Alisin muna natin. Yan. Tanggalin natin sa isa. Ito namang eagle eye. I-try natin yung eagle eye natin para dalawang ilaw ang gagamitin natin para makita nyo yung pinaka-function niya. Itong eagle eye niya, meron din siyang negative at positive. Yung negative at positive niya, pag sinuplayan mo ng live yan, so naka-bright na siya ng steady bright na siya. Ang gagawin din natin siyang double contact. So itong kanyang ground, ito yung ground ng kanyang ilaw, ilalagay natin sa negative ng battery. Siyempre, yung kanyang positive, dito natin ilalagay sa ipakita ko muna sa inyo yung kanyang ito. Yung positive niya, dito natin ilalagay sa pinagsamang resistor at diode. Ayan. Diyan natin ilalagay yung positive ng ating ilaw. Ayan. Okay, so ganyan yung itsura niya. Ang susunod natin ay papunta naman dito yung ating park light. Ganyan sinabi ko, dyan yung ating park light. Halimbawa, ito yung park light ng ating motor. Natin dyan. Ayan. Ilagay natin dyan. Tapos, dito naman sa kabilang side, yung sa diode na walang resistor, kung ito yung ating park light, papunta dito at sa papuntang ilaw natin, ito na yon. Naging dim light na siya. Ayan. Pwesto mo natin dyan. Ayan. Tapos, dito naman sa side na to, yung sa kabilang diode, ito naman yung ating stoplight. So, dyan yung ilalagay yung wire ng inyong stoplight. So, halimbawa, ito yung wire ng stoplight. Pag dinikit nyo, pag bumreno kayo, yan, nagbabright siya. Mayroon siyang dim at mayroon siyang bright. Yan, di ba? Napakaganda niya. Pwede na kayong gumamit ng kahit anong ilaw na nanaisin nyo o gugustuhin nyo. Pwede na kayong gumamit ng ilaw na gusto nyong kulay na gagawing stoplight. Pero paalala ko lang sa inyo, sa LTO, meron tayong rules na dapat kulay pula lang na ilaw ang gagamitin nyo. Pero maraming kulay pula na ilaw dyan na magaganda ang design. Ngayon, pwede nyo nang gamitin sa stoplight ng inyong motor. So, ganun lang kasimple mga katropa. Ganito lang pala ang idea ng tatlong piyesa na ito. Gamit yung diode natin. Nakita nyo mayroong lining. Papunta dyan. At dito naman, diode, resistor, papunta dito sa ating ilaw. So, ganyan lang. So, ngayon, meron tayong kakabitan na motor na copy racer. Ipapakita ko sa inyo kung paano actual ikakabit itong ating piyesa yung piyesa na ginawa natin. Ayan. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Okay? So, tara. Ikabit mo natin, i-install na natin to dun sa motor na sinasabi ko para makita nyo rin kung paano i-wiring doon sa mismong motor
kapag gusto nyong gumamit ng iba't ibang ilaw. So itong motor na gagawin natin ay modification na to kasi wala siyang mahanap na stoplight na dual contact. So ito yung paraan natin para mag dual contact tayo. Ang gagamitin natin na stoplight sa copy racer ay itong ating Eagle Eye. Ito na lang yung pinaka-the best at pinakamagandang ilagay dun sa copy racer kasi sa mga copy racer maliliit yung kanilang stoplight. So mahirap humanap ng dual contact na ilaw. Ito yung ating Eagle Eye ang gagamitin. So kung hindi ka gumamit, halimbawa mga katropa, hindi mo ginamit yung ating ginawa, yung dalawang diode at isang resistor, pag hindi ka gumamit nun, ganito lang ang mangyayari sa kanya. Meron ka lang stoplight na malakas. Ayan, nakita mo? Umiilaw siya. So ganyan lang kapag wala yung dalawang diode at isang resistor na ginawa natin. Stoplight lang ang meron ka. Pero napaka-importante kasi nung dim light. Para sa gabi, makikita ka nung mga nasa likod mo na mayroon kang dim light or mawawarningan mo sila na mayroong motor doon sa harap nila. So napaka-importante nung dim light. Pero itong Eagle Eye ay single contact lang or dalawang wire lang, negative at positive lang ang mayroon siya. So gamit itong ginawa natin o ito yung ginawa natin ang magsisilbing dual contact or siya yung gagawa ng paraan para maging dual contact yung ating ilaw na gustong gawing stoplight. So ito yung ginawa natin kanina. Ayan. So yung piyesa na to mga katropa, yung kaninang hininang natin, nabili na yun nakarang araw pa. Nakarang araw pa yun, nabili na. So gumawa ulit ako ng bago kasi mayroon uling nagpapagawa ng dual contact at gusto ko na rin i-share sa inyo kung paano ito gawin para sa ngayon, kung meron kayong mga customer na gustong magpagalagay ng stoplight na single contact lang, at least mayroon na kayong idea kung paano gawing dual contact yung inyong ilaw na ginagawa o yung sa customer nyo na gusto nilang ipagawa. Okay? So, ito yung ating ginawa. Kanina, nabili na yun. Yung kaninang pinakita ko sa inyo, nabili na yun, pero gumawa ulit ng bago. So, ganito pa rin yung style niya. Nakikita nyo? Walang pinagkaiba doon sa ginawa natin. Ito yung diode na mayroong lining na white. Dito natin ilalagay yung ating stoplight or stoplight ng ating motor na wire. At yung may resistor, i-focus mo natin. At yung mayroong resistor at diode dito naman natin ilalagay yung ating pinaka park light ng motor o dim light ng ating motor na wire. Dito natin ilalagay. Tapos sa side na to, yung nagsalubong yung diode at resistor na isa, doon natin ilalagay sa positive ng ating ilaw ng ating ilaw. Okay? So ayan. Ito yung ating gagamitin sa copy racer. Ito yung ilalagay natin, yung single contact na Eagle Eye. So ito yung copy racer niya. Sa Pangasinan, maraming mahihilig dito sa copy racer at mag-modify. Ito ilalagay natin to sa loob. Itong ating Eagle Eye, ilalagay natin dito. Okay? Ayan yung gagawin nating stoplight. Tapos ito yung ginawa natin. Ilalagay din natin itong ginawa natin. At ipapakita ko na rin sa inyo kung paano siya actual i-install dito sa mismong motor. Para may idea na kayo kung mag-install kayo sa motor nyo ng ganit ng diode at isang resistor. So, tanggalin muna natin itong lens na to. Tanggalin muna natin. So, sa Lingayen mga katropa, maraming mahihilig dito na magpagawa ng copy racer. Ito yung parang vintage style na para siyang army na motor, yung kinakapalan nila yung gulong, iniiba nila yung itsura, ginagawa nilang classic. Ayan, ang tawag dito pala nila classic na motor. Okay, so ilagay natin tong ating Eagle Eye dito. Yung dating nakalagay dito mga katropa, ilaw din siya na dual contact. Ang problema, mabilis mabusted, tapos pag nabusted, mahirap maghanap. So ito, gumawa kami ng paraan para palitan na lang siya ng ibang ilaw. Itong Eagle Eye na lang ang ginamit namin. Okay, so ilagay muna natin itong ating cover at ibalik natin yung tornilyo niya. Oh yeah, up yeah. Isa na lang yung tornilyo na natitira sa kanya, yung kabilang tornilyo wala na. Na parang nahulog ata sa sobrang vibrate. Pag mga ganito mga katropa, huwag kayong masyado maghihigpit kasi mabilis mabasag yung ganitong mga lens. So ang paghihigpit nyo ay yung sa kamay lang, yung tansyado nyo lang. Huwag nyong higpitan masyado.
So ayan na yan, walang tornilyo itong kabila. So dito na tayo sa ating wiring. Yan, andyan na sa loob yung ating eagle eye. Iwa-wiring na natin tong ating motor. Andyan na, ito yung ating eagle eye. Yan, ito yung kanyang wiring. Ayan. So i-install na natin itong ating ginawang dalawang diode at isang resistor. Ipahawak muna natin yung ating camera sa may-ari ng motor para may taga-camera tayo. Okay. So, ito yung wire ng ating eagle eye. Ayan, medyo mahaba. Putulan muna natin. Putulan muna natin ng konti ito. Mahaba. Okay, so, ito yung ating ground ng ating eagle eye. Itong ground ng eagle eye, syempre, ilalagay natin dito sa body ground or ilalagay natin doon sa ground ng ating motor. So, ang ground ng ating motor ay kulay green. Ayan, purong green. Diyan natin ilalagay yung ground ng ating eagle eye sa purong green na wire. Or, pwede rin kayong kumuha ng ground doon sa body ground. Okay? So, ito, yung ground nito ay kulay green. Kasi itong Rusi, naka-pattern siya ng color coding niya doon sa Honda. So, ang coding nito ay pang Honda rin. Yan. So, dyan natin ilalagay yung ating ground ng ilaw doon sa kulay green wire ng ating motor. Tapos, balutin natin ng electrical tape. So, dapat alamin nyo mga katropa, yung inyong ground ng motor, part light ng inyong motor at stop light ng inyong motor. Ayun yung tatlo yung aalamin nyo, okay? Para magawa nyo itong video na ito. So ayan na yung ating ground ng ilaw, nilagay natin sa ground ng motor o sa green wire ng motor. So ito yung ating ginawa. Ito yung diode na ating inassemble. Dito sa side nito, merong resistor, merong diode. Dito natin ilalagay yung ating positive ng ating ilaw na kinakabit sa ating motor na yung gusto nyong gawing stoplight. Diyan natin ilalagay yung ating positive dito. Sa pinagsamang resistor at yung isang diode na mayroong white marking. Na kung nakikita nyo sa video, ito. Diyan natin ilalagay yung ating positive ng ilaw. So sa ngayon, hindi ko muna siya hihinangan para mabilis yung demo natin. So mamaya hihinangan natin to. Ayan, tapos balutan natin ng electrical tape. So ayan yung kanyang itsura. Resistor, yung diode na merong white marking, tapos inilagay mo doon sa positive ng ating ilaw. Ayan, ganyan yung kanyang itsura. Tapos balutan natin ng electrical tape. Okay. So, ayan na yung kanyang itsura. Ito na. Ayan, positive ng ilaw. At dito naman sa side na to, ito yung resistor, diode na pinagdikit natin. Dito natin ilalagay yung ating park light. So, ano ba yung park light ng Honda or ng Rossi? Yung kulay brown, ay yung ating park light or dim light. Alam mo yung pag isi-switch mo yung ilaw mo, iilaw na rin yung tail light mo. Ito yun, yung kanyang park light or dim light ng Honda or Rossi na motor. Okay, so dyan natin ilalagay itong pinagsamang resistor at dinugtong natin yung diode na mayroong marking. Ito resistor, diode na mayroong marking. Para mas malinaw, resistor, diode na may marking. Yung walang marking na diode, lagyan natin ng wire at ilagay natin doon sa park light ng ating motor. Balutan muna natin ng tape to para mas magandang tignan. At iwas grounded pala. Hindi lang magandang tignan, iwas grounded pa. Ayan. So ayan na. Ayan na yung ating ginawa. Resistor, diode. Tapos sa kabilang side na walang marking na diode, ilagay natin dito sa park light ng ating motor. So dapat alam nyo rin yung park light ng motor nyo, kung ano ba yung kulay ng park light ng inyong motor. Halimbawa, yung Yamaha, kulay blue yung park light niya. Yung Honda, kulay brown. Yung ano pa ba? Yung Kawasaki, kulay red.
At yung Suzuki, kulay gray. Ayan, yung mga park light niya. So, dapat alam nyo yung park light ng inyong motor. Okay, sa Honda kasi napaka-common lang ang park light nila ay kulay brown. So, ayan na yung ating ginawa. Ayan na yung ating park light. Ayan. Resistor, diode na may marking. Yung diode na walang marking sa side, ilagay sa brown wire ng ating motor o sa park light wire ng inyong motor. So, itong natitira, yung diode natin, yung single diode natin, yung mayroong white marking, nilagay na natin dito sa resistor at yung kabilang side na walang marking, dyan natin ilalagay yung ating stoplight wire ng motor. So, dapat alam nyo rin yung stoplight wire ng motor nyo. Kung sa Honda, ang stoplight wire ng motor ay green na mayroong lining na yellow. Sa Yamaha, sa likod, kulay yellow. Sa Suzuki, white na mayroong lining na black. At doon sa Kawasaki ay kulay blue naman yung kanyang stoplight. So, dapat alamin nyo kung ano yung stoplight ng inyong motor. So, nilagyan natin siya ng wire. Yung diode na walang marking na side, nilagyan ng wire. At ilagay natin to doon sa stoplight wire ng ating motor. So, dito sa Honda o Honda Rossi Motopush, ang kanilang mga coding ng stoplight ay green na mayroong lining na yellow. Ayan yung ating stoplight. Pag ang motor nyo ay Honda, Rossi, Motopush, Pinoy, Maton, ano pa ba? Basta, karamihan sa mga China motors, nakapattern siya doon sa coding ng ating Honda or Honda brand, nakapattern sila. Maliban lamang sa Haoju, nakapattern sila sa Suzuki, yung Haoju. Okay? So, dito natin ilalagay yung ating stoplight wire ng ating motor dito sa isang diode na walang white marking. Diyan natin ilalagay yung ating stoplight wire. So, ayan na yung itsura niya. Ayan, yung ating stoplight wire. Stoplight wire ito, green na mayroong lining na yellow. Nilagay natin dun sa diode na walang marking. Okay, so, ito na yung ating LED, yung ating eagle eye, ayan na. Ito yung ground natin, nilagay natin sa ground wire ng ating motor or sa green wire ng ating motor. Ayan. Summarize muna natin para mas malinaw. Tapos ito yung positive ng ating LED na gustong i-dual contact. Nilagay natin dito sa pinagsamang resistor at mayroong white marking ng diode. Ayan. So ayan na yung ating positive. Tapos yung resistor, ito yung ating resistor. Sinama doon sa diode na mayroong marking, tapos yung walang marking side ng diode nilagay sa park light. So yan na yung ating dim light. Ito naman yung ating stoplight. Ito yung diode natin, yung walang white marking ng diode, nakikita nyo. Yung may marking sinama natin doon, yung walang white marking inilagay natin sa stoplight ng ating motor. So yan na yun. Linisan na natin yan, i-organize na natin lahat yan, tapos i-testing na natin. Okay? So ito na, naka-organize na yung ating diode, mga wire. Ayan, para malinis tignan at kaaya-aya sa motor ng ating sa motor o sa mata ng ating customer. Andyan na yung ating eagle eye. So subukan na natin. Paki-switch, boss. Yan. So pag switch natin yan, pag inilaw mo yung headlight mo, iilaw yung siyempre yung dim light. Yan, ayan yung ating dim light. Okay, pero pag pinreno mo siya, preno natin. Ayan, di ba? Patay sindi ng preno. Di ba? So, yung single contact mo, naging dual contact na. Meron ka ng park light, meron ka pang stop light. So, ayun yung ayun yung gamit ng dalawang diode at isang resistor. Okay, di ba? Astig, di ba? So, lahat ng ilaw na gusto nyong gamitin, pwede nyo nang gamitin sa inyong stop light. Okay? So, yan lang mga katropa. Maraming salamat sa inyo. Sana nakakuha kayo ng idea tungkol sa topic natin ngayon. Maraming salamat mga katropa. Ingat sa pagwawiring. Bye-bye!